Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kaniyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta, at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humahalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kaniyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay Lunes Santo. Ramdam na natin
ang ating paggunita at pagsasariwa sa mga mahal na araw. Tunay ngang ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang kapantay. Patuloy pa rin tayo sa ating pagninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sa ating unang pagbasa po ay isinalaysay ang magiging misyon at papel ng lingkod ng sangkatauhan. Itong lingkod na ito ay pinili at kinalugdan ng Diyos. Mahinahon, banayad, at hindi nawawala ng pag-asa. Siya rin ay masunurin sa Diyos, matuwid ang pamumuhay, at mahabagin sa pangangailangan ng mga tao. Ang lingkod ng Diyos na tinutukoy dito ay natupad sa bagong tipan sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos Ama, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa kaniyang pamumuhay, naging masunurin siya hanggang kamatayan sa krus. Sinimulan nga niya ang pangaral tungkol sa paghahari at kaharian ng Diyos. Noong isang linggo po ay narinig natin ang salaysay kung paanong binuhay ni Jesus Nazareno ang kaniyang kaibigang si Lazaro mula sa kamatayan. Sa ating ebanghelyo naman ngayon ay narinig natin ang pasasalamat sa Betania sa dakilang kababalaghang ginawa ni Jesus Nazareno. Si Marta naghanda ng pagkain, samantalang ang kanyang kapatid na si Maria kinuha ang mamahaling pabango at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Kaya naman, nangibabaw ang halimuyak ng pabango sa buong bahay. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang tinuligsa ni Judas Iscariote ang ginawang ito ni Maria. Nanghihinayang daw siya sa pagbubuhos ng pabango ni Maria at dapat daw ipinagbili na lang ang pabango upang maitulong sa mahihirap. Subalit nabanggit din sa Ebanghelyo na ang pinakadahilan kung bakit sinabi ito ni Judas ay dahil siya'y magnanakaw. At dahil dito, masasabi nating gahaman siya sa pera. Kaya sinagot siya ni Jesus, nahayaan ang anumang ginagawa ni Maria bilang paghahanda na rin sa kaniyang paglilibing. Ang paglilibing sa hari ng sanlibutan. Ang utang na loob ni Maria ay isang paraan ng pagtanggap sa Panginoon sa kaniyang buhay. Ito ang paraan ni Maria upang ipakita ang kaniyang pagmamahal at debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung maaalala po ninyo, minsan na ring dumalaw noon sa kanilang tahanan si Jesus Nazareno, habang si Marta ay abala sa gawaing bahay. Mas pinili ni Maria ang higit na mas mabuti. Yan ay ang makinig at manatili sa paanan ni Jesus Nazareno. Ang atin pong Diyos ay kapiling natin sa araw-araw ng ating buhay, kahit hindi natin siya nakikita. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tila baga minsan pinagdududahan natin ang kaniyang presensya. Minsan pa nga, sinisisi natin siya sa mga hindi magagandang pangyayaring
dumarating sa ating buhay. Subalit ang Panginoon, magkulang man tayo, nananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Kagaya ni Maria sa Ebanghelyo, huwag tayong matakot ibuhos ang lahat sa Diyos. Uulitin ko po, kagaya ng ginawa ni Maria, huwag na huwag tayong matatakot ibuhos ang lahat sa Diyos. Ibuhos natin sa Kanya ang pabango ng ating paglilingkod, ang pabango ng ating paglingap, ang pabango ng ating pagmamahal. Lagi ko po itong sinasabi, sa taong may pananalig, hindi na niya kailangan ng anupaman, sapagkat nasa kanya na ang pinakamahalagang yaman. Para sa kanya, wala nang hihigit pa sa yaman ng presensya ng Diyos. Para sa isang taong may pananalig, ang Diyos sapat na para sa kanya. Si Maria, hindi na niya kailangan ng anupaman. Hindi na niya kailangan ng anupamang pabango. Sapagkat si Jesus, para sa kanyang buhay, sapat na. Kaya naman, kung inyong mapapansin, ang pinakalaman ng kanyang puso, walang hanggang pasasalamat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.